higit. Tarakli! Maghahay ng motion for reconsideration ang kampo ng negosyanteng si Charlie Atong Ang matapos irekomenda ng Department of Justice na kasuhan siya dahil sa mga nawawalang sabongero. Kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention ang inirekomenda laban kay Ang at sa 21 iba pa. Saksi si Sandra Aguinaldo. May resolusyon na ang Department of Justice kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Rekomendasyon ng DOJ, sampahan ng kasong 10 counts of kidnapping with homicide ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Mga pulis na sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almedilla at 19 na iba pa. May hiwalay ring 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention na inirekomendang isampa laban kay Ang, Orapa, Almedilla at iba pang pulis, kabilang ang ilang John Does o hindi pa nakikilalang mga pulis sa grupo ni Orapa. Ayon sa DOJ, kinakitaan nila ng prima facie evidence para kasuhan sina Ang. Lumalabas na binigyang bigat ng panel of prosecutors ang mga testimonya ng akusado at whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at kanyang mga kapatid na sina Elakim at Jose. Makailang beses itinuro ni Patidongan si Ang bilang mastermind ng pagkawala ng mga sabongero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Sabi pa ni Patidongan, pinatay na raw ang mga sabongero at itinapon ang mga labi sa Taal Lake. Ang abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, tinawag na depektibo at hindi patas ang rekomendasyon ng DOJ. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration para ito'y mabaliktad. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng iba pang mga inirekomendang kasuhan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nagliyab ang isang pampaserong bus habang bumabiyahe sa Pulangi, Albay. Ang mga pasahero nakarinig pa raw ng pagsabog. Ating saksihan. Galing Metro Manila at patungo sa ng Samar ang pampasaherong bus na ito na magliyab sa kalagitnaan ng biyahe sa Pulangi, Albay pasado alas 5 ng umaga kanina. Kwento ng mga pasahero bago ang sunog, nakaamoy sila ng tila nasusunog na goma sa bus hanggang sa nakarinig sila ng pagsabog. Nakalabas naman lahat ng sakay ng bus bago tuluyang lumaki ang apoy. Pero may mga gamit na hindi na isalba. Batay sa investigasyon, aberya sa preno ng bus ang posibleng sanhi ng sunog. Nag-stack up na siya, nag-cause ng friction. Yun po yung naging cause na pag-spark, eventually nagsunog po yung bus. Sinisikap makuha ng GMA Integrated News ang panig ng bus driver at ng bus company. Sa Antipolo, Rizal, patay sa sunog ang 3 taong gulang na lalaki. Dakong hating gabi nang sumiklab ang sunog sa barangay De La Paz. Dead on arrival sa ospital ang 3 taong gulang na anak na may-ari ng bahay. Nagtamo naman ng second-degree burn ng isa pang batang 5 taong gulang. Sa paunang investigasyon, walang kuryente sa bahay at kandila lamang ang gamit nila. Wala ang mga magulang ng bata na mangyari ang sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinagsisita ang mga sasakyang nakaharang sa kalsada at sa mga daanan ng mga pedestrian sa bantay sa gabal operation ng MMDA. Hinatak ang isang sasakyan na may plakang pang-government vehicle. Saksi, si Mark Salazar. Nahatak ang sasakyang ito sa kanto ng Scout Castor at Scout Tobias sa gitna ng bantay sa gabal operations ng MMDA sa Quezon City. Nakaparada kasi ang sasakyan sa daanan ng mga pedestrian at PWD. Wala noon ang driver ng sasakyang may government plate. Sa Scout Chuatoco, nahuli ang sasakyan ng Pet Grooming Services dahil nakaharang din sa daan. Sabi ng staff ng Pet Grooming Service, wala silang ibang maparadahan. Wala kang maparkingan sa loob po, sir. Kasi aabot to sa pader po. Didikas siya. Patuloy ang mga bantay sa gabal operation habang papalapit ang Pasko. Lalo't nagpatikim na ng matinding traffic ang ilang pangunahing kalsada nitong mga nakaraang araw, gaya ng nangyari sa Marcos Highway nitong Sabado. Yung nangyari last Saturday was really talagang yung volume of vehicles matindi. Sinabayan pa ng mall-wide sale ng mga malls within that area. And admittedly, nagkulang din kami yung tao na mag-i-enforce dun sa mga
U-turn slot. Sa post-assessment ng MMDA, 2 U-turn slots sa highway ang sanhi ng pagkakabuhol-buhol ng traffic. Ang U-turn sa may Santa Lucia Mall at ang U-turn sa may Felix Avenue intersection. Walang taong nagmamando, nag-gridlock. So, na nag-gridlock, unang lane, pangalawang lane, pang-apat na lane, nawala na yung pandiretso, puro U-turn na lang nag-aagawan. So, ang nangyari, walang gumalaw kasi gridlock eh. Nakipagpulong kanina ang MMDA sa mga taga-traffic management ng Marikina, ng Pasig, Cainta at Antipolo. Kailangan din kasi makipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa pagbabawas ng volume at harang sa Marcos Highway. We will study some adjustments sa U-turn slots to harmonize yung iba't ibang oras ng mga truck ban hours ng iba't ibang LGUs doon. And may recommendation na magkaroon kami ng MOA sa pag-enforce ng anti-illegal terminal and illegal vendors. Posible ring palitan ng movable orange barriers ang concrete barriers sa intersection ng Marcos Highway at Gil Fernando Avenue para mas madaling galawin kung kailangan, lalo kung mabigat ang traffic. Sa datos ng MMDA, mahigit 9,000 ang dami ng sasakyan sa Marcos Highway tuwing rush hour. Sobra sa 5,000 hanggang 6,000 kapasidad nito. Nung ginawa yan, ilan pa lang naman yung subdivisions doon. But we're trying our best to manage it and magkaroon ng mga engineering interventions. Sa EDSA naman, ininspeksyon ng daanan ng mga pedestrian. Kasama ang grupong Move as One Coalition at ilang PWD, nilakad ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez mula Makati hanggang Pasay. Pahirapan ang pagdaan ng mga pedestrian sa ilang bahagi ng sidewalk dahil sa sobrang kitid. Sa bahagi ng Magallanes, kinailangang buhatin sa mga hagdan ang mga naka-wheelchair dahil walang daanan o rampa para sa kanila. Buwis buhay. Feeling ko baka masasagasaan ako. Tapos nung binubuhat ako patawid kasi walang tawiran sa may top, so feeling ko mahuhulog ako. Ayon sa DOTR, plano ng pamahalaan na maihabol ang ilang pagbabago, gaya ng paglalagay ng sapat na mga ilaw, pagpapalitada ng mga pader, at pagpapalapad ng mga pedestrian lane, bago ang mga pulong ng mga ASEAN leaders sa 2026, kung saan host ang ating bansa. Ang pakiramdam ko po, isa akong mandirigma. Napakahirap po, napakadelikado po ng ating mga sidewalk. Ang problema sa EDSA, car-centric yung approach eh. Ngayon, gagawin nating pareho. No? Pati yung pedestrians, kailangan bigyan natin ng importansya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. May bawas singil po sa kuryente ngayong buwan ang Meralco at bababa po ng mahigit 35 sentimo kada kilowatt hour ang kanilang singil. Katumbas po yan ang nasa 71 pisong bawas sa bill ng isang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours sa isang buwan. Ayon sa Meralco, ang pagbaba ng singil ay bunsod ng bumaba ng transmission at generation charge. Ngayong kaliwat kanan ang mga party at mga inuman, mas pinaigting ng Land Transportation Office ang pagpapakalat ng mga tauhan para siguruhing walang magmamaneho ng lasing. Saksi si June Veneracion. Hindi nakaligtas sa monitoring ng Land Transportation Office o LTO ang viral video kung saan makikita ang isang lady driver na tila umiinom habang nagmamaneho. Nakilala na siya ng LTO at pinadalhan na ng show cause order. Ito, yung violation nila, parang pinagmamalaki pa sa social media eh. So, yan yung pinagbabawal ho. Haharap po siya sa pagdinig dito sa amin sa LTO para patunayan niya na hindi alak yung iniinom niya. Ngayong panahon na kaliwat kanan ng party dahil sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon, inaasahan ng LTO na mas dadami ang mga pasaway na magmamaneho kahit nakainom. Kaya mas pinaigting na raw ang deployment ng mga unit dala ang mga breath analyzer para ipatupad ang anti-drunk and drug driving law. Once na nakagawa sila ng aksidente o nakagawa sila ng violation sa kalye o maaksidente sila, maraming perwisyo ang nagagawa. Minsan buhay pa yung nawawala. Merong 400 unit ng breath analyzer ang LTO na nakakalat sa iba't ibang panig ng bansa. May mga karagdagang unit pa na darating ngayong buwan. Paano nga ba ito gumagana? Ayon sa medical website ng Medical News Today,
Sinusukat ng breath analyzer ang alcohol content level sa katawan ng isang tao base sa hangin na binubuga nito. Ang alcohol daw kasi sa alak na ininom ng isang tao, hahalo yan sa dugo at sasama sa hininga ng tao. Ang magre-reflect sa datos ng breath analyzer depende sa dami ng alak na ininom at sa bilis ng kanyang metabolism. Sa Pilipinas, kapag 0.5 ang blood alcohol concentration ng isang nagmamaneho ng sasakyan, kinukonsidera na ito ng LTO na drunk driving. Mas mahigpit sa mga driver ng public utility vehicle at motorsiklo. Dapat 0 ang alcohol sa katawan. Pumayag ang aming volunteer na si Chris, di niya tunay na pangalan, na sumalang sa test. Sinubukan niyang magmumuglang ng alak at saka sumalang sa test. Mawawala din daw ang blood alcohol concentration sa loob ng 4 hanggang 8 oras. Kapag nakain na po, magpahinga para bumaba yung or mawala yung blood alcohol content, magpahinga yung driver kung nakainom na po. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Sumadsad sa pinakamababang level ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara po ito sa 59 pesos and 22 centavos na pinakamahina sa kasaysayan. Mas mababa po yan sa 59 pesos and 17 centavos na naitala noong November 12. Wala pang pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng paghina ng piso kontra dolyar. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.